Ang marangyang German sedan ni Miguel Sarmiento ay humagi sa makintab na kalsada ng Forbes Park. Bawat metro na tinatahak nito ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa labas, ang mga dambuhalang puno ng akasya ay yumuyuko na tila nagbibigay pugay at ang mga mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ay nakatayo na parang mga modernong palasyo, bawat isa'y may sariling kwento ng tagumpay. Ngunit para kay Miguel, ang daan pauwi ay hindi na daan patungo sa isang tahanan. Ito ay isang pagbabalik sa isang malamig at malawak na musoleo na puno ng mga alaala. 5:00 pa lang ng hapon, maaga ng 3 oras sa kanyang karaniwang pag-uwi. Sa normal na araw, ang mga oras na ito ay ilalaan niya sa isa pang board meeting sa pagpirma ng mga kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso o sa pag-aaral ng mga blueprint ng susunod na skyscraper na itatayo ng Sarmiento Holdings. Siya si Miguel Sarmiento, ang hari ng real estate, isang lalaking kayang magpatayo ng mga toreng umaabot sa kalangitan. Ngunit sa loob ng 8 buwan, hindi niya magawang buuin muli ang pundasyon ng sarili niyang pamilya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Bumukas ito nang walang ingay, isang testamento sa yaman at teknolohiya. Sa pagpasok niya sa driveway, ang una niyang nakita ay ang perpektong hardin, mga rosas na puti at pula na paborito ni Isabela, ang kanyang yumaong asawa. Inaalagaan ito ng 3 hardinero, ngunit ang mga bulaklak ay tila walang buhay, mga palamuti lamang sa isang malungkot na tanawin. Pagbaba niya ng sasakyan, hindi isang masayang tawanan o mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas malakas pa sa sigawan, mas masakit pa sa anumang salita. Ang malaking pinto na gawa sa nara ay bumukas. Ang hangin mula sa air conditioner ay humampas sa kanyang mukha, kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang foyer. Ang mansyon na dating puno ng musika mula sa grand piano ni Isabela at ng masiglang boses ng kanilang mga anak ay isa na ngayong kuweba ng kalungkutan. Sir Miguel, magandang hapon po, bati ng isang kasambahay na nakasalubong niya, bahagyang nakayuko. Tumangulang si Miguel. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nakita niya sila sa malawak na sala. Si Marco, 9 na taong gulang, ay nakaupo sa isang mamahaling leather sofa. Ang mga mata ay nakatutok sa isang tablet. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Si Sofia, 6 na taong gulang, ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang luma at gutay-gutay na manika. Nakatitig lang siya sa kawalan-marahan na hinihimas ang buhok ng manika. Para silang 2 multo, mga anino sa sarili nilang tahanan. Marco, Sofia. I'm home, sabi ni Miguel pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Si Marco ay bahagyang lumingon. Hi, Papa, sabi niya, isang formalidad na walang init bago ibinalik ang atensyon sa kanyang laro. Si Sofia ay hindi man lang kumibo. Isang matinis na boses ang bumasag sa tensyon. Miguel, bakit ang aga mo yata? Mula sa pasilyo patungo sa kusina ay lumabas si Tita Lorna. Siya ang nakatatandang kapatid ni Isabela. Isang babaeng nasa edad 50 na may buhok na laging nakapusod ng mahigpit at mga matang mapanuri na tila kayang makita ang bawat alikabok sa kasulok-sulukan ng bahay. Mula nang mamatay si Isabela, kusang loob siyang tumira sa mansyon para tulungan si Miguel sa pag-aalaga ng mga bata. May kinansila lang na meeting, maikling sagot ni Miguel habang niluluwagan ng kurbata sa kanyang leeg. Lumapit si Lorna, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang ayos ni Miguel. Pagkatapos ay ang mga bata. Maaga pa para sa hapunan. Sinusunod namin ang schedule na ginawa ko. Disiplina ang kailangan ng mga bata ngayon, Miguel. Iyon ang gusto ni Isabela. Ang pangalan ni Isabela. Palagi itong ginagamit ni Lorna na parang isang sandata, isang paalala
sa kabiguan ni Miguel bilang isang ama na naiwan. Bawat utos, bawat patakaran ay laging may kasamang, ito ang gusto ng kapatid ko. Sa ilalim ng pamamahala ni Lorna, ang mansyon ay naging isang lugar ng mga patakaran. Bawal ang maingay na laro, bawal ang magkalat. Ang mga pagkain ay dapat sa eksaktong oras. Ang pag-iyak ay isang senyales ng kahinaan. Ginagawa niya ang lahat ng ito sa ngalan ng pagpapanatili sa pamana at kaayusan ni Isabela. Ngunit ang hindi niya naiintindihan ay ang tahanan nila ni Isabela ay hindi kailanman naging tungkol sa kaayusan. Ito ay tungkol sa masayang kaguluhan, sa mga mantsa ng pintura sa mesa sa halakhak na umaalingaw-ngaw sa mga pader. Maupo ka muna. Ihahanda ko ang merienda ng mga bata. Sabi ni Lorna, ang tono niya ay parang isang general na nagbibigay ng utos. Hindi na sumagot si Miguel. Dumiretso siya sa kanyang study, isang silid na may mga pader na puno ng libro at mga parangal sa negosyo. Ito ang kanyang santuaryo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya na may kontrol pa siya. Isinara niya ang pinto at napasandal dito ipinikit ang mga mata. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay isang pagod sa kaluluwa. Gusto niyang yakapin ang kanyang mga anak. Gusto niyang tanungin kung kumusta ang araw nila sa eskwela. Gusto niyang marinig silang magkwento tungkol sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa tuwing susubukan niya isang pader ng yelo, ang sumasalubong sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito sisirain. Sinubukan na niya ang lahat mga mamahaling laruan na hindi binubuksan mga bakasyon sa ibang bansa, kung saan hindi sila ngumingiti, mga sikat na child psychologist, na hindi rin umubra. Habang nakaupo sa kanyang swivel chair, nakatanaw sa bintana kung saan matataragpuan ang malawak na swimming pool na hindi na muling ginamit, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Plug. Isang mahinang kalabog, sinundan ng tunog ng nabasag na salamin. Napatayo si Miguel. Ang tunog ay nagmula sa sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang study, sapat lang para makasilip. Ang kanyang nakita ay isang eksenang tila humiwa sa kanyang puso. Nakatayo sa gitna ng sala si Sofia, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Sa paanan niya ay isang silver picture frame na basag ang salamin. Sa loob nito ang nakangiting mukha ni Isabela, kuha noong huli nilang bakasyon sa Palawan, ay tila nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga bitak na parang sapot ng gagamba. Si Sofia ay hindi umiiyak. Nakatayo lang siyang parang estatwa, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang damit. Nakatitig siya sa larawan ng ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, isang takot na mas malalim pa sa pag-aalala sa isang nabasag na bagay. Sofia, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Tita Lorna ay parang latigo na humagupit sa katahimikan. Mabilis siyang lumapit, ang kanyang mga tsinelas ay gumagawa ng galit na tunog sa marmol na sahig. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng bata. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Bakit mo pinakikialaman yan? Ilang beses ko bang sinabi sa inyo na bawal hawakan ang mga gamit dito? Galit na sabi ni Lorna habang inaalog-alog ang balikat ng pamangkin. Mula sa bahagyang bukas na pinto ng kanyang study, nanonood si Miguel. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumugod palabas, agawin ang kanyang anak mula sa kamay ni Lorna at isigaw na walang sinuman ang may karapatang saktan ang kanyang prinsesa. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Isang pamilyar na pakiramdam ng pagiging inutil ang bumalot sa kanya, ang parehong pakiramdam na dumadagan sa kanya tuwing gabi kapag hindi niya mapatahan ang pag-iyak ng mga anak niya. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata ni Sofia. Hindi ito malakas na pag-iyak. Ito ay tahimik na pag-agos, bawat patak ay tila isang salita na hindi niya masabi. Hindi ka ba nag-iingat? Ganyan mo na lang ba itrato ang alaala ng mami mo?
Patuloy ni Lorna ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa maliit na puso ni Sofia. Sa sofa nakita ni Miguel na si Marco ay napayukom ng kanyang mga kamao. Hindi siya tumitingin ngunit ang kanyang panga ay naninigas. Nais din niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid ngunit ang takot at kalungkutan ay matagal nang pumutol sa kanyang dila. Tumingan-mingin ka sa akin kapag kinakausap kita. Sigaw ni Lorna pilit na itinatayo ang mukha ni Sofia para harapin siya. Sa wakas, isang boses ang lumabas mula kay Sofia, basag at nanginginig na parang bubog. Kaya gusto ko lang po siyang yakapin. Ang anim na salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kanyang anak ay hindi naglalaro o nagiging pabaya. Gusto lang niyang maramdaman ang init ng yakap ng kanyang ina, kahit sa pamamagitan lang ng isang malamig na litrato. Ang kanyang ginawa ay isang akto ng pagkasabik hindi ng kapabayaan. Ngunit si Lorna ay hindi natinag. Para sa kanya ang mga salitang iyon ay isa lamang palusot, isang uri ng emosyonal na pagmamanipula. Huwag kang umarte na ganyan malamig niyang sabi. Ang mga gamit ng mami mo ay sagrado, hindi laruan. Halika sa kwarto ka na. Bilang parusa, wala kang hapunan mamaya. Hinila ni Lorna si Sofia palayo. Ang maliit na katawan nito ay walang laban sumusunod na lang, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang gutay-gutay na manika ay nahulog mula sa kanyang mga braso at naiwan sa sahig na kahandusay na parang isang nasawing sundalo sa gitna ng sala. Naiwan sa sahig ang basag na picture frame, isang perpektong simbolo ng kanilang pamilya, maganda sa labas, ngunit basag at nagdurugo sa loob. Isinara ni Miguel ang pinto ng kanyang study nang walang ingay. Napasandal siya rito, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Hindi ang galit kay Lorna ang nangingibabaw ngayon, kundi ang nakakasuklam na pagkadismaya sa kanyang sarili. Malinaw niyang nakita ang katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang magandang kulungan. Ang kanyang mga anak ay hindi lang nalulungkot. Sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang kalungkutan. At siya ang kanilang ama, ang kanilang tagapagtanggol ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga pinto ng kanyang opisina. Hinahayaan ang isang estranghero na maghasik ng takot sa lugar na dapat sanay kanilang kanlungan. Alam niya sa sandaling iyon na may kailangan siyang gawin. Hindi niya kayang ibalik si Isabela. Hindi niya kayang pawiin ang sakit sa isang iglap. Ngunit hindi na niya maaaring hayaang ang katahimikan sa mansyon na ito ay maging katahimikan ng takot. Kailangan niyang hanapin ang kahit isang maliit na sinag ng liwanag sa napakakapal na kadiliman. Ang hindi niya alam ang liwanag na yon ay darating kinabukasan hindi sa anyo ng isang mamahaling solusyon o isang kilalang eksperto. Darating ito sa anyo ng isang simpleng babae na may dalang walis at pandakok, isang babaeng magtuturo sa kanya na ang isang sirang tahanan ay hindi itinayo muli gamit ang pera, kundi gamit ang puso. Kinabukasan ng araw ay sumikat nang may parehong mapanglaw na kulay abo na tila nakikisimpatiya sa malamig na kapaligiran sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento. Nagising si Miguel sa sofa ng kanyang study, ang kanyang leeg ay naninigas at ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa kahapon. Hindi siya nakatulog. Ang imahe ni Sofia na umiiyak ng tahimik at ang mga salitang gusto ko lang po siyang yakapin ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. 6:00 ng umaga, habang nagkakape, tinawagan niya ang kanyang executive assistant. Mona, i-cancel mo lahat ng appointments ko ngayong umaga. At tumawag ka sa Prime Domestic Services. Sabihin mo, kailangan ko ng bagong general cleaner. ASAP, i-interviewin ko mismo. Nagulat si Mona. Si Miguel Sarmiento ang CEO na halos hindi napapansin ang mga taong naglilinis ng kanyang opisina ay personal na mag-i-interview ng isang simpleng kasambahay
Ngunit hindi na siya nagtanong. Yes, sir. Right away. Ang desisyon ay tila maliit. Ngunit para kay Miguel, ito ay isang hakbang. Ang huling 3 cleaner na kinuha ni Lorna ay hindi nagtagal. Lahat sila ay umalis nagrereklamo sa mahigpit na pamantayan ng ginang ng bahay. Alam ni Miguel na hindi ito tungkol sa pamantayan. Ito ay tungkol sa kontrol. Gusto ni Lorna na siya ang masunod sa lahat ng bagay. Sa pagkuha ng bagong cleaner kahit paano, ay maipapakita ni Miguel na siya pa rin ang may-ari ng bahay na ito. 8:00 ng umaga, habang si Miguel ay nakaupo sa kanyang dining table at pilit na nilulunok ang kanyang almusal, isang babae ang pumasok sa malawak na pinto. Inihahatid ng isa sa mga gwardiya. Siya si Lilia Reyes. Kung titingnan, si Lilia ay isang babaeng madaling malimutan sa isang mataong lugar. 42 taong gulang, may katamtamang taas at katawan na hinubog ng maraming taon ng pagtatrabaho. Ang kanyang buhok ay itim na may ilang hibla ng kulay pilak at nakatali sa isang simpleng buhon. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit malinis. Ang tanging kapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang mga mata, malalim at maitim, tila may dalang kwento ng hirap at pagtitiis, ngunit meron ding bahid ng hindi matinag na kabaitan. Nakasuot siya ng isang kupas na maong na pantalon at isang simpleng puting t-shirt na natatakpan ng manipis na jacket. Sa kanyang kamay, bit-bit niya ang isang luma at medyo gasgas na bag na gawa sa tela na tila naglalaman ng kanyang buong mundo. Ang kanyang sapatos na goma ay malinis, ngunit halatang gamit na ang mga gilid ay medyo pudpud na. Tumayo si Miguel, ang kanyang suit na nagkakahalaga ng kalahating taon na sahod ni Lilia ay tila sumisigaw ng agwat sa kanilang katayuan sa buhay. Good morning? Ikaw si Lilia Reyes, tanong ni Miguel. Ang boses niya ay formal at walang emosyon. Opo, sir. Magandang umaga po, sagot ni Lilia bahagyang yumuko. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit hindi nanginginig. Mayroon itong isang uri ng kalmadong lakas. Sinuri siya ni Miguel mula ulo hanggang paa. Isa lang siyang ordinaryong babae mula sa libo-libong naghahanap ng trabaho sa Maynila. Ngunit meron siyang kailangan ngayon, isang taong hindi madaling matatakot kay Lorna. Ang trabaho dito ay general cleaning. Ang mansyon ay malaki. Kailangan laging malinis. Walang alikabok, walang kalat. Sabi ni Miguel na parang nagbabasa mula sa isang listahan. Ang magiging amo mo sa araw-araw ay si Mrs. Lorna. Siya ang namamahala dito. Susundin mo lahat ng utos niya. Tumango si Lilia. Naiintindihan ko po, sir. Ang sahod ay minimum wage plus benefits. Magsisimula ka ngayon din. May tanong ka ba, umiling si Lilia? Wala siyang tanong. Ang kailangan niya ay trabaho. Ang kailangan niya ay ang sahod sa katapusan ng linggo. Sige, pumasok ka sa kusina. Hanapin mo si Manang Fe, ang kusinera. Siya ang magbibigay sa iyo ng uniforme at mga gamit. Matapos ang maikling usapan, tinalikuran na siya ni Miguel. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Nakakuha na siya ng bagong tauhan. Ngayon maaari na siyang bumalik sa mga problema ng kanyang kumpanya. Ngunit para kay Lilia, ang pagpasok sa kusinang yon ay ang simula ng lahat. Sa loob, sinalubong siya ni Manang Fe, isang matandang babae na may mabait na ngiti. Ibinigay sa kanya ang isang simpleng asul na uniforme at itinuro ang bodega, mga panlinis. Habang nagpapalit si Lilia sa maliit na banyo, para sa mga staff, narinig niya ang pag-uusap ni Manang Fe at ng isa pang kasambahay. Bago na naman, tingnan natin kung tatagal yan kay Ma'am Lorna, sabi ng isang boses. Hayaan mo na. Mukha namang masipag. Sana lang matibay ang sikmura, sagot ni Manang Fe. Napabuntong hininga si Lilia. Sanay na siya sa mga ganitong usapan. Sa loob ng 15 taon, iba't ibang uri ng amo na ang kanyang nakasalamuha. Mga amo na mabait, mga amo na kuripot, mga amo na masungit. Natutunan na niyang isara ang kanyang tenga at ituon ang pansin sa trabaho.
Nang magsimula siyang maglinis sa sala, doon niya unang naramdaman ang bigat ng atmosfera sa bahay. Hindi ito tungkol sa alikabok o dumi. Ang bigat ay nasa hangin mismo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa bawat sulok na binabasag lamang ng tunog ng kanyang walis o ng pagdrag ng vacuum cleaner. Nakita niya ang dalawang bata, si Marco at si Sofia, na kumakain ng almusal sa isang mahabang mesa na para sa 10 tao. Si Tita Lorna ay nakatayo sa kanilang tabi na parang isang gwardiya. Marco, ubusin mo yung gatas mo. Kailangan mo ng calcium, utos ni Lorna. Sofia, huwag mong paglaruan yung pagkain mo. Kumain ka ng maayos. Ang mga bata ay sumusunod na parang mga robot. Walang imik. Walang reklamo. Pagkatapos kumain, isa-isang tumayo, nag-abot ng kamay kay Lorna para magmano at umakyat sa kanilang mga kwarto. Walang ngiti. Walang thank you. Habang naglilinis si Lilia, napansin niya ang mga detalye. Ang mga picture frame sa pader ay puro larawan ng isang magandang babae na may masayang ngiti, si Isabella. Ang grand piano sa gilid ng sala ay sarado at makapal ang alikabok. Ang mga mamahaling laruan sa isang sulok ay hindi man lang nagagalaw, na tila mga display sa isang tindahan. Pumasok siya sa silid-aklatan para mag-mop. Nakita niya ang basag na picture frame na maingat na inilagay sa isang gilid ng mesa ni Miguel, tila hindi pa niya kayang itapon. Tinitigan ito ni Lilia. Ang ngiti ng babae sa larawan ay puno ng buhay. Tila naririnig niya ang halakhak nito kung nabubuhay pa ito. At sa tabi nito ang dalawang bata na may mga ngiting abot-tenga. Napakalayo sa mga batang nakita niya kanina lang. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod si Lilia. Ngunit hindi lang dahil sa pisikal na pagtatrabaho. Pagod siya sa emosyonal na bigat ng bahay. Bago umuwi, tinanggap niya ang kanyang sahod para sa unang araw. Isang maliit na sobrang papel. Mahigpit niyang hinawakan ito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang tiisin ang lahat. Sumakay siya ng jeep, pagkatapos ay tricycle patungo sa isang masikip na komunidad sa Tondo. Ang kanyang bahay ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ngunit sa pagpasok niya isang uri ng init na hindi niya naramdaman sa buong araw sa mansyon ang sumalubong sa kanya. Inay isang payat na batang lalaki, si Benok, ang kanyang 10 taong gulang na bunso, ang sumalubong sa kanya ng yakap. Sa likod nito ay ang kanyang 2 nakatatandang anak, si Javier 22, isang working student sa engineering, at si Daniela 19, na kumukuha ng nursing. Kumusta po ang bagong trabaho? Naitanong ni Daniela habang kinukuha ang bag ng ina. Ngumiti si Lilia. Ayos lang, malaki ang bahay. Hindi na niya ikinuwento ang kalungkutan sa loob nito. Ang mahalaga ay may trabaho siya. Pagkaupo niya, ang unang ginawa ni Benok ay umubo. Isang tuyo at hirap na pag-ubo na tila kumakaskas sa kanyang dibdib. Agad na nag-alala si Lilia. Anak, ininom mo ba ang gamot mo? Tumango si Benok. Opo, Nay. Pero paubos na po yung inhaler ko. Napabuntong hininga si Lilia at dinukot ang sobre mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang halos lahat ng laman nito. Javier, anak, sabi niya sa panganay, bumili ka ng bagong inhaler para sa kapatid mo at itong natira, ibili niyo ng bigas at itlog. Si Benok ay may chronic asthma, isang sakit na nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan, isang luho para sa isang pamilyang tulad nila. Ang bawat sahod ni Lilia ay may nakalaan na para sa gamot bago pa man ang pagkain. Ito ang kanyang pinakamabigat na krus, ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na naghahanda ng simpleng hapunan, sinangag at itlog, napatingin siya sa kawalan. Naisip niya ang 2 batang naiwan niya sa mansyon. Mayaman sila, nasa kanila ang lahat. Ngunit sa mga mata nila, nakita niya ang isang uri ng kahirapan na hindi kayang punan ng pera. Isang kahirapan sa pagmamahal at kalinga.
Sa gabing iyon sa isang maliit at maingay na bahay sa Tondo, isang ina ang nag-aalala kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na kita para sa gamot at pagkain ng kanyang mga anak. Samantala, sa isang malaki at tahimik na mansyon sa Forbes Park, isang ama ang nag-aalala kung paano ibabalik ang nangiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Hindi nila alam ang kanilang mga mundo na pinaghihiwalay ng isang malaking pader ng yaman at kahirapan ay malapit ng magsalubong sa isang paraan na babago sa kanilang lahat. Lumipas ang mga araw at naging isang anino si Lilia sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento. Isang aninong tahimik na gumagalaw, nagpupunas ng alikabok sa mga muebles na hindi niya kayang bilhin, nagmamop sa mga sahig na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan. Natutunan niyang maging halos invisible, isang paraan para makaiwas sa matalas na mata at matulis na dila ni Tita Lorna. Si Lorna ay parang isang reyna. Sa kanyang palasyo, bawat utos ay batas. Bawat tingin ay hatol. Lilia, hindi mo napunasan ang ilalim ng mesang yan. Lilia, bakit may bakas ng daliri sa salamin? Lilia, mas bilisan mo ang kilos mo. Walang palya. Ngunit si Lilia, na sanay na sa hirap ng buhay, ay tinatanggap ang lahat ng ito nang may tahimik na pagtitiis. Ang kailangan niya ay ang sahod sa katapusan ng linggo para sa inhaler ni Binok. Iyon lang ang mahalaga. Sa kanyang tahimik na pagmamasid, unti-unti niyang natutuklasan ang mga bakas ng buhay na minsang umiral sa bahay na yon. Ang mga bakas ni Isabela. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga libro sa study ni Miguel, isang maliit at itim na notebook ang nahulog mula sa pagitan ng dalawang makakapal na aklat. Hindi ito mukhang pang-opisina. Ang takip nito ay malambot at may nakaukit na bulaklak na sampagwita. Dahil sa pag-usisa, binuklat niya ito. Ang notebook ay puno ng sulat kamay. Maganda at pabilog ang mga letra. Ito ay isang recipe book. Mga recipe ng adobong puti ng sinigang na may ube ng paboritong leche flan ni Miguel. Sa bawat recipe, may mga maliliit na nota sa gilid. Paborito ni Marco pag medyo matamis. O mas gusto ni Sofia pag walang taba. Sa huling pahina may nakadikit na isang luma at medyo kupas na litrato. Isang larawan ni Isabela, Marco at Sofia sa kusina. Silang tatlo ay puno ng arina sa muka, ang kanilang mga kamay ay marumi sa masa ng pandesal at silang lahat ay tumatawa ng malakas. Ang mga mata ni Isabela sa larawan ay sumisikat sa pagmamahal. Napatitig si Lilia sa litrato. Ito ang pamilyang dapat ay naroroon pa rin. Bigla isang malalim na awa ang bumalot sa kanya para sa dalawang bata. Hindi lang nila nawala ang kanilang ina. Nawala nila ang puso ng kanilang tahanan. Isinara niya ang notebook at maingat na ibinalik sa dati nitong pwesto, tila nagtatago ng isang sagradong sikreto. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa kusina, nakita niya si Sofia na nakaupo sa isang sulok sa sahig, malapit sa pinto ng pantry. Yakap-yakap na naman niya ang kanyang lumang manika. Hindi siya napansin ng bata, o marahil ay hindi lang nito pinansin. Ang atensyon nito ay nasa kawalan. Naalala ni Manang Faye na nagkwento na si Sofia ay madalas tumatambay doon. Doon daw kasi sila madalas magkulitan ng kanyang mommy habang nagluluto. Nagpatuloy si Lilia sa kanyang pagwawalis. Dahan-dahan, papalapit sa kinaroroonan ng bata. Hindi siya nagsalita. Nagwawalis lang siya. Ang tunog ng walis tingting sa sahig ay ang tanging ingay sa pagitan nila. Ilang minuto ang lumipas. Bigla isang napakahinang boses ang narinig ni Lilia. Nagugutom na ako. Huminto si Lilia. Tumingin siya sa bata. Si Sofia ay nakatingin pa rin sa kawalan, ngunit ang mga salita ay malinaw na nagmula sa kanya. Pero ayaw ko ng sandwich. Dagdag pa nito na parang kausap ang sarili. Gusto ko yung ginagawa ni Mommy. Alam ni Lilia na si Manang Faye ay naghanda ng tuna sandwich para sa merienda ayon sa utos ni Lorna.
healthy at madaling gawin. Ngunit para sa isang batang nangungulila ang pagkain ay hindi lang pampabusog ng tiyan, ito ay pampabusog din ng puso. Dahan-dahang lumuhod si Lilia mga ilang talampakan ang layo mula kay Sofia. Ano ba yung ginagawa ng mommy mo? Tanong niya sa mahinang boses na tila takot na takutin ang isang mailap na ibon. Sa unang pagkakataon, lumingon si Sofia at tumingin kay Lilia. Ang kanyang mga mata na laging malungkot ay bahagyang nagkaroon ng kislap. Turon, sabi niya. Pero yung may langka sa loob at maraming asukal sa labas na matigas pag kinagat. Naramdaman ni Lilia ang isang bagay na kumurot sa kanyang puso. Isang simpleng turon. Isang bagay na napakadaling gawin, ngunit tila napakahirap hilingin sa bahay na yon. Tumingin si Lilia sa paligid. Si Manang Fe ay nasa hardin kumukuha ng dahon ng pandan. Si Tita Lorna ay nasa kanyang kwarto para sa kanyang afternoon nap. Ito ang kanyang pagkakataon. Alam mo, sabi ni Lilia na may kasamang isang maliit na ngiti. Marunong akong gumawa niyan. Tumayo siya at pumunta sa ref. Kumuha siya ng saging na sabalumpia wrapper at isang garapon ng langka. Sa pantry, kumuha siya ng brown sugar. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak na parang matagal na niya itong ginagawa. Hindi tumayo si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod sa bawat kilos ni Lilia. Ang kanyang katawan ay bahagyang umusog, isang senyales ng pag-usisa. Sinimulan ni Lilia na balutin ang mga saging. Hindi niya kinakausap ang bata. Nagtrabaho lang siya ng tahimik. Ngunit ang kanyang ginagawa ay isang anyaya, isang mensahe na hindi kailangan ng salita. Maya-maya tumayo si Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit sa kitchen counter, ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Sumilip siya sa ginagawa ni Lilia. Si Mommy, nilalagyan niya ng maraming langka. Sabi ni Sofia, ang boses ay mas malinaw na ngayon. Ngumiti si Lilia. Kumuha siya ng isa pang piraso ng langka at inilagay sa saging na binabalot niya. Ganito ba? Tumango ang bata. Nang matapos balutin ang ilang piraso, nagpainit si Lilia ng mantika sa isang maliit na kawali. Ang pinakamasayang parte, sabi ni Lilia, ay kapag nilagay na ang asukal. Inilagay niya ang mga turon sa mainit na mantika at pagkatapos ay binudburan ng maraming brown sugar. Ang asukal ay natunaw at kumapit sa wrapper, nagiging isang kumikinang na golden brown na karamelo. Ang amoy ng pinipritong saging at matamis na asukal ay pumuno sa malaking kusina, isang amoy na matagal nang hindi na amoy sa bahay na yon. Isang amoy ng tahanan. Nang maluto, maingat niya itong inilagay sa isang plato na may paper towel. Pinalamig niya ito ng kaunti bago iniabot ang isang piraso kay Sofia. Nag-atubili ang bata. Tumingin siya sa turon, pagkatapos ay sa pinto na tila inaasahan na anumang oras ay lalabas si Tita Lorna. Sige na, sabi ni Lilia. Sikreto lang natin. Kinuha ni Sofia ang turon. Dahan-dahan niya itong kinagat. Sa unang kagat narinig ang malutong na tunog ng caramelized sugar. Pagkatapos napapikit ang bata. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Para itong luha ng pag-alaala ng isang matamis na pangungulila. Masarap, sabi niya sa pagitan ng pagnguya, kasing sarap ng gawa ni Mommy. Sa sandaling iyon, isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sophie. Isang maliit mahiyaing nangiti, ngunit ito ang unang totoong nangiti na nakita ni Lilia sa mukha ng bata. At para kay Lilia ang nangiting iyon ay mas mahalaga pa sa anumang sahod. Gusto mo paalok ni Lilia? Mabilis na tumango si Sofia at sa gitna ng pagsubo nito sa pangalawang piraso, bumukas ang pinto ng kusina. Nakatayo doon si Tita Lorna, ang kanyang mukha ay lukot mula sa pagtulog. Ngunit ang kanyang mga mata ay gising na gising at nanlilisik. Ang kanyang tingin ay unang napunta sa maruming kawali, pagkatapos ay sa plato ng turon at huli sa mantsa ng asukal
Sa gilid ng labi ni Sofia ang kanyang mukha ay nagdilim. Anong kaguluhan ito? Tanong niya ang bawat salita ay may yelo. Tumingin siya ng diretso kay Lilia. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na gamitin ang kusinang ito at pakainin ang bata ng kung ano-anong matatatamis? Ang munting nangiti sa mukha ni Sofia ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Naitago niya ang kalahati ng turon sa kanyang likuran na parang isang kontrabando. Naramdaman ni Lilia ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang sikreto nila ay nabisto na. At alam niya ang digmaan sa mansyon ng katahimikan ay ngayon palang magsisimula. Ang katahimikan sa kusina ay biglang naging mabigat at puno ng tensyon. Ang matamis na amoy ng turon ay tila napalitan ng mapait na amoy ng paparating na sigwa. Tinitigan ni Lorna si Lilia ang kanyang mga mata, ay singkitid nang sa isang ahas na handa ng tumuklaw. Hindi ka sumasagot, sabi ni Lorna, ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Lumakad siya palapit, ang bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig. Ang trabaho mo dito ay maglinis, hindi magluto, hindi magpakain, lalo na ng pagkaing puno ng asukal at mantika na makakasama lang sa mga bata. Naramdaman ni Lilia ang panginginig ng kamay ni Sofia na humawak sa laylayan ng kanyang uniforme. Yumuko si Lilia, sinubukang maging kalmado para sa bata. Pasensya na po, Ma'am Lorna. Nakita ko lang po kasing hindi pa kumakain si Sofia ng merienda. At ikaw ang nagdesisyon kung ano ang ipapakain sa kanya, putol ni Lorna. Tumaas na ang boses. May inihanda si Manang Fe na tuna sandwich. Iyon ang nasa schedule. Iyon ang masustansya. Sino ka para suwayin ang mga patakaran ko sa pamamahay na ito? Hinawakan ni Lorna ang plato ng turon at inilapag ito sa lababo nang may malakas na kalabog na nagpagulat kay Sofia. Ito, basura ito, pagkain ng mga tamad at walang alam sa nutrisyon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lilia, hindi bilang isang insulto sa kanyang pagluluto, kundi bilang isang atake sa alaala ni Isabela. Ito ang pagkaing nagpangiti kay Sofia. Ito ang pagkaing nagpaalala sa kanya sa kanyang ina. Ngunit bago pa man makasagot si Lilia, sumabad si Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Kay, gusto ko po yan. Gagawa rin po niyan si Mami. Ang pagtatanggol na yon mula sa bata ay tila langis na ibinuhos sa apoy. Lumingon si Lorna kay Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. At ngayon, kinakampihan mo pa ang utosang ito laban sa akin. Dumagundong ang boses ni Lorna. Ginagamit mo pa ang pangalan ng mami mo para lang makuha ang gusto mo. Your mother would be so disappointed in you. Ang huling pangungusap ay tila isang malakas na sampal kay Sofia. Ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata. Yumakap siya ng mahigpit sa binti ni Lilia, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang eksenang yon ng bata na naghahanap ng proteksyon sa kanya ang nagbigay kay Lilia ng lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon siya. Ma'am Lorna, pasensya na po talaga, sabi ni Lilia. Ang boses ay nananatiling magalang, ngunit may diin. Pero bata lang po si Sofia. Nangungulila lang po siya. Hindi po niya intensyon na suwayin kayo. Ang pagtatanggol ni Lilia ay ang huling bagay na inaasahan ni Lorna. Para sa kanya ito ay isang deklarasyon ng rebellion. Aba, sumasagot ka na ngayon. Sigaw ni Lorna, ang kanyang atensyon ay tuluyan ng nabaling kay Lilia. Sino ka sa akala mo isa ka lang hamak na katulong? Pumasok ka sa bahay na ito para maglinis ng sahig, hindi para makialam sa pagpapalaki ng mga pamangkin ko. Huwag mong isipin na dahil pinayagan kang pumasok dito, kapantay ka na namin. Sa kabila ng masasakit na salita, na natiling nakatayo si Lilia, ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Sofia. Ang simpleng gesto na yon ay mas nagpaggalit kay Lorna. Nakikita niya ito bilang isang pag-angkin, isang pag-agaw sa papel na dapat ay sa kanya. Ang tensyon ay patuloy na tumitindi sa mga sumunod na araw.
Si Lilia ay naging target ng walang awang pangiinis ni Lorna. Sinadya nitong tapunan ng kape ang sahig na kalilinis lang ni Lilia. Ipinabilad niya sa araw ang mga basahan para lang utusan si Lilia na labhan ulit. Bawat kilos ni Lilia ay binabantayan, bawat pagkakamali gaano man kaliit ay pinalalaki. Ngunit ang pinakamatinding labanan ay palaging nangyayari sa kusina. Ang kusina ang naging sentro ng kanilang digmaan. Isang linggo pagkatapos ng insidente sa turon, naglakas loob ulit si Lilia. Oras ng tanghalian at si Lorna ay may kausap sa telepono sa hardin. Si Miguel ay nasa trabaho. Si Marco at Sofia ay kadarating lang. Mula sa eskwela, ang kanilang mga mukha ay malungkot gaya ng dati. Ang inihandang tanghalian ni Manang Fe, ayon sa menu ni Lorna, ay steamed fish at boiled vegetables, isang pagkaing walang kulay at walang lasa. Naalala ni Lilia ang recipe book ni Isabela. Naalala niya ang adobong puti. Sa isang mabilis na desisyon habang si Manang Fe ay abala sa pag-aayos ng mga plato, kinuha ni Lilia ang manok. Mula sa ref, suka, bawang at paminta. Mabilis niyang ginisa ang bawang, inilagay ang manok at ibinuhos ang suka. Ang amoy ng nilulutong adobo, isang pamilyar at nakakagutom na amoy, ay dahan-dahang kumalat sa buong bahay. Narinig niya ang mga yapak. Si Marco at Sofia ay pumasok sa kusina na tila hinihila ng amoy. Adobo, tanong ni Marco, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Lilia na nagsalita ang bata nang hindi tinatanong. Tumango si Lilia na may isang maliit na ngiti. Adobong puti, tulad ng gawa ni Mami pagtatapos ni Marco. Isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kahit si Sofia ay lumapit, ang kanyang maliit na ilong ay sumisinghot sa hangin. Nang maluto, naglagay si Lilia ng isang maliit na piraso sa isang platito at iniabot kay Marco. Tikman mo! Kinuha ito ng bata at isinubo. Napapikit siya. Sa isang sandali, nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Napalitan ito ng purong sarap at alaala. Sa eksaktong sandaling iyon, bumalik si Lorna. Mula sa hardin, ang kanyang mukha ay nakasimangot. Anong amoy yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay matalas. Nakita niya ang eksena, si Lilia, ang dalawang bata na nakapaligid sa kanya at ang kaldero ng adobo sa kalan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ito na naman. Ang babaeng ito ay sinusubukan na namang agawin ang puso ng mga bata gamit ang mga recipe ng kanyang kapatid. Isang pananamantala, isang paglapastangan. Ano na naman ito? Lilia, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Nagulat ang mga bata. Nabitawan ni Marco ang tinidor. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka magluluto dito. Nagmarcha si Lorna patungo sa kalan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kinuha niya ang handle ng mainit na kaldero, hindi alintana ang init. Kung hindi mo maintindihan sa salita, sabi niya, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. At sa isang marahas na kilos, binuhat niya ang kaldero at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa sahig. Idadaan ko sa gawa vlog splash. Ang mainit na sabaw ng adobo at mga piraso ng manok ay kumalat sa makintab na puting tiles. Ang usok at amoy ng suka ay pumuno sa hangin. Ang mga bata ay napaatras, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Si Lilia ay napako sa kanyang kinatatayuan, nakatingin sa adobong simbolo ng kanyang munting tagumpay na ngayon ay isa ng mantsa sa sahig. Isang gulo, isang basura. Itinapon ni Lorna ang walang lamang kaldero sa lababo. Klang. Humarap siya kay Lilia, ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa sa tindi ng galit. Linisin mo yan, utos niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. At sa susunod na suwain mo, ulit ako. Hindi lang yang niluto mo ang itatapon ko. Pati ikaw itatapon kita, palabas ng pamamahay na ito. Pagkatapos noon,
Tinalikuran niya sila at naglakad palabas ng kusina. Iniwan ng tatlo sa gitna ng kalitiman si Lilia na nakatayo sa gitna ng kanyang pagkatalo at ang dalawang bata na muling natutunan ang isang malupit na leksyon sa mansyon na ito. Ang paghahanap ng kaligayahan ay isang krimen na may karampatang parusa. Nang umalis si Lorna, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa kusina na binasag lamang ng mahinang pagtulo ng sabaw ng adobo mula sa gilid ng kitchen island. Ang sahig ay parang isang battlefield pagkatapos ng digmaan, puno ng mga piraso ng manok bawang at dahon ng laurel na nakakalat sa puting tiles. Ang masarap na amoy kanina ay naging amoy ng pagkatalo. Nakatayo si Lilia sa gitna ng gulo, hindi gumagalaw, ngunit hindi ang nasayang na pagkain ang iniisip niya. Nakatingin siya sa dalawang bata. Si Sofia ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga mata ay puno ng luha na hindi makawala. Si Marco naman ay nakayukom, ang mga kamao, ang kanyang panga ay mahigpit na nakasara at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na may halong galit at pagkabigo. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Lilia. Lumuhod siya sa sahig, hindi para maglinis, kundi para maging kapantay ng mga bata. "Ayos lang kayo?" tanong niya. Ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Iyon lang ang kailangan. Ang simpleng tanong na yon na puno ng tunay na malasakit ay tila isang susi na nagbukas sa damdaming matagal nang nakakulong. Humagulgol si Sofia, isang malakas basag na pag-iyak na puno ng takot at sakit. Lumapit siya kay Lilia at yumakap ng mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng babae. "Sorry po, Ate Lilia. Kakasalanan ko po," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hinaplos ni Lilia ang likod ng bata. "Shh! Wala kang kasalanan, mahal. Walang may kasalanan sa inyo." Si Marco, na laging pinipigilan ang kanyang emosyon, ay hindi lumapit. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nakita ni Lilia ang pamumula ng kanyang mga mata. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi na mabilis niyang pinunasan. "Lagi na lang siyang ganyan," sabi ni Marco, ang boses ay garalgal sa pinipigilang galit. "Ayaw niya na maging masaya kami." Ang pag-amin na yon mula sa isang batang lalaki na halos hindi nagsasalita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Lilia. Alam ni Lilia na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Baka bumalik si Lorna. Kumuha siya ng basahan at timba. Habang nagpupunas siya ng sahig, ang dalawang bata ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi sila umalis. Si Sofia ay nakaupo sa isang maliit na bangko habang si Marco ay nakasandal sa pader. Para silang dalawang maliliit na gwardiya na nagbabantay sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, isang bagay ang nagbago. Ang insidente sa adobo, sa halip na maglayo sa kanila, ay nagbuklod sa kanilang tatlo. Bumuo sila ng isang lihim na alyansa laban sa kalungkutan, at sa reyna nito, si Tita Lorna. Ang kanilang samahan ay nabuo sa mga nakaw na sandali. Kapag si Lorna ay nasa kanyang kwarto, si Marco ay pupuslit sa kusina kung nasaan si Lilia. Hindi siya magsasalita sa simula. Manonood lang siya habang si Lilia ay naghihiwa ng gulay o naglilinis ng mga bintana. Maya-maya magtatanong siya ng mga bagay na walang kinalaman sa kanilang sitwasyon. "Ate Lilia, marunong po ba kayong mag-ayos ng sirang laruan?" Tanong niya. Isang araw, hawak ang isang robot na natanggal ang braso. Ngumiti si Lilia. "Hindi ako sigurado, pero tingnan natin." Kumuha siya ng glue at maliit na sinulid, at sa loob ng ilang minuto, naayos nila ang robot. Ang maliit na tagumpay na yon ay nagdulot ng isang panandaliang ngiti sa mukha ni Marco. Si Sofia naman, hinahanap si Lilia kapag oras ng pagtulog sa hapon. Dadalhin niya ang kanyang libro ng mga fairy tale. "Ate Lilia, pwedeng pakibasa po?" hihilingin niya sa mahinang boses. At si Lilia, kahit pagod sa maghapong trabaho, ay uupo sa sahig sa labas ng kwarto ni Sofia at babasahin ang kwento ni Cinderella o ni Rapunzel sa isang boses na malumanay at nakakaantok. Si Lorna sa kabilang banda ay hindi bulag.
Nararamdaman niya ang pagbabago. Nararamdaman niya na ang kontrol niya sa mga bata ay unti-unting nawawala. At ito ay mas lalo niyang ikinagalit. Dahil dito, mas lalo niyang pinahirapan si Lilia. Nag-imbento siya ng mga bagong patakaran na partikular na idinisenyo para ihiwalay si Lilia. Lilia, mula ngayon sa service area ka na lang kakain. Bawal kang makita sa dining room o kusina. Kapag oras ng kainan, utos niya isang umaga. Lilia, ang paglilinis sa second floor, kung nasaan ang mga kwarto ng mga bata, ay gagawin mo lang kapag nasa eskwela sila. Pagdating nila, bawal ka nang umakyat doon. Lilia, iwasan mong kausapin ang mga bata. Hindi yun parte ng trabaho mo. Nandito ako para sa kanila. Ang mga utos ay malupit, ngunit si Lilia ay sumunod ng walang reklamo. Ngunit ang mga bata na ngayon ay may kakampi na, ay natutong lumaban sa sarili nilang paraan. Kung bawal si Lilia sa dining room, si Marco ay magdadala ng kanyang plato ng pagkain sa kusina at sasabihin, "Dito na lang po ako kakain, Manang Fe. Mas gusto ko dito." Isang tahimik na protesta. Kung bawal si Lilia umakyat, si Sofia ay mag-iiwan ng mga sulat sa hagdanan. Mga simpleng drawing ng bulaklak o ng pusa na may nakasulat na "For Ate Lilia." Isang hapon, naabutan ni Lorna si Sofia na nag-aabot ng isang baso ng tubig kay Lilia na nagwawalis sa hardin. Sofia, sigaw ni Lorna mula sa bintana. "Anong ginagawa mo? Pinagsisilbihan mo ang katulong. Bumalik ka dito sa loob, ngayon din." Hinila ni Lorna ang bata papasok, ngunit bago maisara ang pinto, sumigaw si Sofia. "Thank you po, Ate Lilia." Isang maliit na boses ng pagsuway. Ang mga munting rebelyon na ito ay nagpalala sa galit ni Lorna. Nagsimula siyang maghanap ng mas malaking butas para tuluyang mapaalis si Lilia. Nagsimula siyang mag-isip ng isang plano. Isang gabi, habang nag-aayos si Lilia ng kanyang mga gamit para umuwi, tinawag siya ni Lorna sa sala. Si Miguel ay kadarating lang mula sa trabaho, pagod at nakaupo sa sofa. "Miguel, may kailangan kang malaman." Sabi ni Lorna, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Itinaas niya ang isang mamahaling hikaw na perlas, isa sa mga alahas ni Isabela. "Nawawala ito kaninang umaga. Hinanap ko sa buong kwarto ko at alam mo ba kung saan ko ito natagpuan?" Tumingin siya ng masama kay Lilia. Sa loob ng bag niya, nanlaki ang mga mata ni Lilia. "Hindi po totoo yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan." Tumingin si Miguel kay Lilia, pagkatapos ay kay Lorna. Ang kanyang isip ay pagod. Ang akusasyon ay seryoso. "Hindi ko po magagawa yan. Sir Miguel, maniwala po kayo." Pakiusap ni Lilia, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang dignidad niya, ang tanging yaman na mayroon siya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Miguel, dalawang maliliit na boses ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Hindi po siya magnanakaw. Si Marco at Sofia ay nakatayo doon, nakasuot ng kanilang mga pantulog. Bumaba sila ng hagdan, ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. "Nakita po namin kayo, Tita Lorna," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. "Nakita po namin kayo kanina na pumasok sa staff room. Kayo po ang naglagay niyan sa bag ni Ate Lilia." Natigilan si Lorna. Ang kanyang mukha ay namutla. "Huwag kayong mag-imbento, Marco. Mga bata pa kayo, hindi niyo alam ang sinasabi niyo." "Totoo po," giit ni Sofia, humawak sa kamay ni Marco. "Nakita po namin. Sinilip po namin kayo kasi ang tagal niyo po doon." Humarap ang dalawang bata kay Miguel. "Papa, huwag niyo po siyang paalisin." Pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pagsusumamo na ngayon lang narinig ni Miguel. "Si Ate Lilia lang po ang mabait sa amin dito." Ang mga salitang yon, mas matimbang kaysa sa anumang ebidensya, ay tumama kay Miguel. Tumingin siya sa kanyang mga anak, dalawang maliliit na tagapagtanggol, na sa wakas ay natagpuan ang kanilang mga boses para ipaglaban ang tanging taong nagpakita sa kanila ng kabaitan.
Tumingin siya kay Lorna na ngayon ay hindi makapagsalita. At pagkatapos, tumingin siya kay Lilia na tahimik na umiiyak, hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa ipinakitang katapangan ng dalawang batang itinuring na niyang pamilya. Alam ni Miguel na may kailangan siyang harapin. Ang problema sa kanyang tahanan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Ang gabi ng maling paratang ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Pinauwi ni Miguel si Lilia nang may kasiguruhan na naniniwala siya rito at hinarap niya si Lorna sa isang maikling ngunit matalas na pag-uusap na nag-iwan ng mas malalim na lamat sa kanilang relasyon. Ngunit walang nagbago. Kinabukasan si Lorna ay kumilos na parang walang nangyari ang kanyang presensya ay mas naging malamig at mapagmatyag na parang isang buhawi na tahimik na umiipon ng lakas bago ang isang malaking hagupit. Lumipas ang ilang linggo. Ang lihim na samahan ni Lilia Marco at Sofia ay mas lalong tumibay. Ang kanilang komunikasyon ay nagaganap sa pamamagitan ng mga sulyap, mga lihim na ngiti at mga simpleng pasasalamat na hindi naririnig ni Lorna. Hanggang sa dumating ang isang araw na dapat sana ay masaya. Ang ika-10 kaarawan ni Marco. Noong nabubuhay pa si Isabela, ang mga kaarawan sa bahay na yon ay isang malaking selebrasyon. May mga lobo bisita palaro at ang pinaka-highlight sa lahat, ang surprise cake na personal na binibake ni Isabela na laging may kakaibang disenyo base sa kung ano ang kinahihiligan ni Marco. Sa taong yun, isang cake na hugis spaceship, isang cake na hugis dinosaur. Ngunit sa taong ito, ang umaga ng kaarawan ni Marco ay sinalubong ng pamilyar na katahimikan. Bumaba si Miguel mula sa kanyang kwarto, bihis na bihis, para sa isang mahalagang pulong. May dala siyang isang malaking kahon na may magarang pambalot. "Happy birthday, son," sabi niya habang iniaabot ang regalo. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "I have to go early. May board meeting, but I'll try to be home for dinner." Binuksan ni Marco ang regalo. Ito ang pinakabagong pinakamahal na gaming console sa merkado. Isang bagay na hihilingin ng kahit sinong 10 taong gulang na bata. Ngunit si Marco ay tumingin lang dito. Ang kanyang mukha ay blanko. "Thanks, Papa," sabi niya, ang boses ay walang sigla. Ipinatong niya ang kahon sa mesa, hindi man lang sinubukang buksan. Nagmamadaling umalis si Miguel dala-dala ang isang pamilyar na kabiguan. Muli sinubukan niyang bilhin ang kaligayahan ng kanyang anak. Muli nabigo siya. Ang buong umaga ay lumipas na parang ordinaryong araw. Si Lorna ay naghanda ng healthy breakfast para kay Marco at pinaalalahanan siya tungkol sa kanyang homework. Walang pagbati, walang espesyal na pagtrato. Para sa kanya, ang pagdiriwang ay isang anyo ng paglalambing na hindi kailangan ng mga bata. Nang dumating si Lilia para magtrabaho, nakita niya ang eksena. Ang mamahaling regalo na hindi pinapansin at ang isang batang lalaki na nakaupo sa sala, nag-iisa sa kanyang sariling kaarawan. Ang puso niya ay nakaramdam ng matinding awa. Nang magkaroon siya ng pagkakataon habang si Lorna ay abala sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin, nilapitan niya si Sofia na naglalaro sa kanyang kwarto. "Sofia," pabulong niyang sabi, "birthday ni kuya mo, di ba? Bakit hindi natin siya gawan ng sorpresa?" Nagningning ang mga mata ng bata. "Ano pong gagawin natin? Gawa tayo ng cake," sabi ni Lilia. "Isang simpleng cake lang. Sikreto lang natin." Pumuslit silang dalawa sa kusina. Habang si Manang Fe ay nagkunwaring hindi sila nakikita, kinuha ni Lilia ang mga sangkap na mahahanap niya, hari na itlog, asukal, kaunting mantikilya, at isang lata ng condensed milk. Walang chocolate, walang mamahaling palamuti. Isang simpleng chiffon cake lang. Si Sofia ang naging kanyang munting katulong. Siya ang naghalo ng mga tuyong sangkap. Siya ang bumatil ng itlog kahit na mas marami ang natapon
kaysa sa napunta sa bowl. Sa bawat paghalo ang kusina ay napupuno ng kanilang mga mahinang tawanan. Ang simpleng paggawa ng cake ay naging isang misyon, isang masayang konspirasyon. Habang inilalagay ni Lilia ang cake sa oven, gumawa sila ng frosting gamit ang condensed milk at asukal. Simple ngunit matamis. Nang maluto ang cake, ang amoy nito ay kumalat sa bahay. Pinalamig nila ito at pinahira ng puting frosting. Walang kandila, kaya gumamit si Lilia ng isang posporo na maingat niyang sinindihan. "Tawagin mo na ang kuya mo," sabi ni Lilia kay Sofia. Tumakbo si Sofia at bumalik kasama si Marco na may pagtataka sa mukha. Nang makita ni Marco ang maliit at hindi perpektong cake sa ibabaw ng mesa na may isang nagniningas na posporo sa gitna isang bagay na hindi pa nakikita ni Lilia ang nangyari. Ngumiti siya. Isang totoo malawak na ngiti na nagpaliwanag sa kanyang buong mukha. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay biglang naglaho. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa munting cake na iyon, isang cake na ginawa para lang sa kanya. "Happy birthday, kuya," masayang sabi ni Sofia. "Hipan mo na bago pa may makakita," sabi ni Lilia natatawa. Huminga ng malalim si Marco at hinipan ng apoy. Nagpalakpakan silang tatlo ng mahina. "Salamat, Ate Lilia." "Salamat, Sofia," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat na mas malalim pa sa mga salita. Kumuha si Lilia ng kutsilyo para hiwain ang cake. At sa sandaling iyon, ang pinto ng kusina ay bumukas ng malakas. Nakatayo doon si Lorna, ang kanyang muka ay isang maskara ng galit. Ang kanyang hininga ay malalim na parang isang torong handang sumugod. "Kaya pala ang tahimik ninyo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Mayroon na naman kayong kalokohan dito. At ikaw na naman ang pasimuno." Tumingin siya ng masama kay Lilia. Ang masayang ngiti sa mukha ni Marco ay agad na nawala, napalitan ng takot. Si Sofia ay napatago sa likod ni Lilia. "Birthday po ni Marco, Ma'am Lorna." Sinubukang ipaliwanag ni Lilia. "At sa tingin mo ito ang kailangan niya?" Isang pirasong tinapay na puno ng asukal. Lumapit si Lorna sa mesa. Tinitigan niya ang cake na may pagkasuklam. "Pinapakita mo lang sa kanila na okay lang suwayin ang mga patakaran. Pinapakita mo na okay lang ang maging iresponsable. Pero tita..." Si Marco ay sumubok na magsalita. "Masaya po ako." "Wag mo akong sasagutin," sigaw ni Lorna. Hinablot niya ang cake mula sa mesa. Ang plato ay halos mahulog. "Hindi ito ang paraan para magdiwang disiplina. Ang kailangan ninyo, hindi mga ganitong kalokohan. Ibalik niyo po yan," sigaw ni Marco. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng desperasyon. "Para sa akin po yan." Sinubukan niyang abutin ang cake, ngunit hinarang siya ni Lorna. Si Lilia ay humakbang para mamagitan. "Ma'am Lorna, tama na po, parang awa niyo na." Sa gitna ng komosyon sa pag-agaw ni Marco sa cake at sa pagharang ni Lilia, nadulas ang plato mula sa kamay ni Lorna. Splat! Ang cake ay bumagsak sa sahig. Ang puting frosting at dilaw na tinapay ay kumalat na parang isang malungkot na mantsa sa tiles. Ang munting sorpresa, ang tanging sandali ng kaligayahan sa araw na yon, ay nawasak. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang nangyari. Si Marco, ang tahimik na si Marco na laging yumuyuko, ay tumingala. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya ng diretso kay Lorna. At sa isang boses na basag, ngunit puno ng lakas, na matagal nang kinimkim, sumigaw siya. "Ayoko na sa'yo, galit ako sa'yo." Natigilan si Lorna. Natigilan si Lilia. "Hindi ka ang mami ko at hinding-hindi ka magiging katulad niya sana. Hindi ka na lang dumating dito, sana mawala ka na lang." Bawat salita ay isang bala. Bawat sigaw ay isang pagsabog ng 8 buwang sakit, lungkot at galit. Pagkatapos ng kanyang huling sigaw, tumakbo si Marco palabas ng kusina, paakyat sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga hagulgol
ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan si Lorna, nakatayo sa gitna ng nasirang cake. Ang kanyang mukha ay maputla, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon, ang reyna ng mansyon ay natalo hindi ng isang katulong, kundi ng isang batang lalaki na sa wakas ay natagpuang muli ang kanyang boses para ipagsigawan ang katotohanan. 7:00 ng gabi nang pumasok ang sasakyan ni Miguel sa gate ng mansyon. Ramdam niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ngunit ngayon ay may kasama itong matinding pagkakasala. Buong araw, sa gitna ng mga meeting at pagpirma ng mga dokumento, ang imahe ng malungkot na mukha ni Marco sa kanyang kaarawan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Para makabawi, kahit kaunti dumaan siya sa isang mamahaling restaurant at nag-take out ng paboritong steak at carbonara ng anak. Dala rin niya ang isa pang regalo, isang high-tech na drone na matagal nang tinitingnan ni Marco online. Muli pera ang kanyang solusyon, pera at mga material na bagay. Ngunit sa pagpasok niya sa pinto, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang karaniwang malungkot na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na mabigat na parang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Tense at puno ng hindi sinasabing mga salita. Nakita niya si Lorna na nakaupo ng tuwid sa isa sa mga silya sa dining table. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay napadako sa sahig ng kusina. Nakita niya si Lilia nakaluhod tahimik na pinupunasan ng isang malaking mantsa sa sahig. Isang mantsa ng puting frosting at durog na tinapay. What happened here? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pagod at pag-aalala. Where are the kids? Si Lorna ang unang sumagot. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Nasa taas si Marco nagkukulong sa kwarto niya. At si Sofia ay nasa play area. I asked what happened ulit ni Miguel. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa sahig. Tumayo si Lorna. Ang nangyari, Miguel, ay ang resulta ng kawalan ng disiplina na idinudulot ng babaeng iyan. Sabi niya itinuro si Lilian na parang isang kriminal. Muli sinuway niya ang utos ko. Gumawa siya ng cake, pinakain ng mga bata ng asukal. At nang sinubukan ko silang disiplinahin ang anak mo, ay nagtantrums. Sumigaw siya at nagwala na parang hindi edukadong bata. Ipininta ni Lorna ang isang kwento kung saan siya ang biktima, isang tagapag-alaga, na sinasaktan ng isang suwail na bata at isang pakialamerang katulong. Tumingin si Miguel kay Lilia na nanatiling nakayuko patuloy sa paglilinis, ngunit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Is that true? Lilia? Bago pa man makasagot si Lilia, muling sumabad si Lorna. Ano pa ba ang sasabihin niya? Siyempre, magsisinungaling siya. Ginagawa ko ang lahat para mapanatili ang kaayusan sa bahay na ito. Miguel, para mapanatili ang pamana ni Isabela. At ito ang natatanggap ko. Isang bastos na pamangkin at isang katulong na umaagaw sa aking awtoridad. Ang mga salita ni Lorna ay makatwiran sa isang antas. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi tugma. Ang Marco na kilala niya ay hindi nagwawala. Si Marco ay laging tahimik, laging sumusunod. Ano ang maaaring magtulak sa kanya sa ganoong galit? Habang nag-iisip si Miguel, isang maliit na anino ang kanyang napansin sa gilid ng pinto ng play area. Si Sofia. Nakatayo doon, yakap-yakap ang kanyang lumang manika. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng luha nakatingin sa kanila. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Miguel. Sa unang pagkakataon, hindi niya pakikinggan ang paliwanag ng matatanda. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Sofia, lumuhod para maging kapantay nito, at tinitigan ito sa mata. Ang kanyang kilos ay nagpatigil kay Lorna. Sofia baby, sabi ni Miguel, sa pinakamalumanay na boses na kaya niya. Tell Papa what happened. The truth. Tumingin si Sofia sa kanyang tita Lorna na nanlilisik ang mga mata sa kanya,
Isang tahimik na pagbabanta. Ngunit pagkatapos, ay tumingin siya sa kanyang ama na nakaluhod sa harap niya at sa mga mata nito, nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita, isang tunay na pagnanais na makinig. Huminga ng malalim ang bata. Birthday po ni Kuya. Simula niya ang boses ay nanginginig. Wala po siyang cake. Gumawa po si Ate Lilia para po sa kanya. Kuya was so happy, Papa. He smiled. A real smile. Ang mga salitang he smiled ay tumama kay Miguel ng malakas. Tapos po patuloy ni Sofia ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Di dumating po si tita. Nagalit po siya. Kinuha po niya yung cake. Tapos po, nahulog niya. Sinira po niya yung cake ni Kuya. Ang simpleng salaysay ng isang 6 na taong gulang na bata ay mas malinaw at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng komplikadong paliwanag ni Lorna. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Ang pagod sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita sa bahay na yon, ang galit ng isang ama. Hinarap niya si Lorna. Hindi na siya ang CEO ng Sarmiento Holdings. Siya ang ama ni Marco at Sofia. Isang pirasong cake, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mababa, ngunit dumadagundong sa galit. Isang pirasong cake lang ang nagpangiti sa anak ko sa kanyang kaarawan, at iyon pa ang sinira mo. Namutla si Lorna. Hindi mo naiintindihan, Miguel, ito ay tungkol sa prinsipyo, sa disiplina. Disiplina, tumawa si Miguel ng walang saya. Anong disiplina ang sinasabi mo? Iyong pagbuhos sa adobo na niluto niya o yung paglalagay mo ng hikaw sa bag niya para mapalayas siya? Akala mo ba hindi ko alam? Natigilan si Lorna, nen nagsisinungaling ang mga bata. Hindi sigaw ni Miguel ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa sahig, napatigil sa paglilinis si Lilia. Ang mga anak ko ay hindi nagsisinungaling. Sila ang biktima dito. Biktima ng kalupitan mo na tinatago mo sa likod ng pangalan ng kapatid mo. Paano mo nasasabi? Yan, ganting sigaw ni Lorna, ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan nang nawala. Ginagawa ko ito para kay Isabela. Kung nabubuhay siya, sasang-ayunan niya ako. Pinababayaan mo sila. Miguel, laging trabaho ang inaatupag mo. Ako ang nandito. Ako ang nag-aalaga sa kanila. Hindi muling sigaw ni Miguel, bawat salita ay puno ng sakit at realisasyon. Hindi mo sila inaalagaan, kinokontrol mo sila, ginawa mong kulungan ng tahanan nila. Ang dapat sana'y lugar ng pagmamahal, ginawa mong lugar ng takot. You are not honoring Isabella's memory. Lorna, you are desecrating it every single day. Napuno ng luha ang mga mata ni Miguel, luha ng galit, pagsisisi at determinasyon. Noong namatay si Isa, akala ko tama lang na nandito ka para tulungan ako. Pero nagkamali ako. Hindi ka tulong. Isa kang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang kaligayahan sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na ngayon ay kalmado, ngunit pinal, at hindi matitinag sinabi niya ang mga salitang magbabago sa lahat. Gusto kong umalis ka na, Lorna. Iempake mo na ang mga gamit mo. Ngayon din. Ang mukha ni Lorna ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay hindi makapaniwala. At sa huli purong galit. Hindi mo magagawa sa akin ito, Miguel. Pamilya ako. Ang pamilya ay hindi nananakit, sagot ni Miguel. Umalis ka na. Bago pa ako tuluyang makalimot. Tinitigan siya ni Lorna ng ilang segundo na tila hinahanap ang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Wala siyang nakita. Sa isang marahas na kilos, tinalikuran niya si Miguel. Magsisisi ka dito, Miguel, sabi niya. Ang bawat salita ay may kamandag. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong pamilya kung paano mo ipinagpalit ang alaala ng asawa mo para sa isang hamak na katulong. Pagkatapos ay nagmarcha siya paakyat ng hagdan. Naiwan si Miguel sa gitna ng sala. Nanginginig, ang kanyang hininga ay malalim at mabigat.
Tumingin siya kay Lilia na nakatingin sa kanya nang may halong gulat at pasasalamat. Tumingin siya kay Sofia na tahimik pa ring umiiyak. Ngunit ang isip niya ay nasa itaas, sa kanyang anak na lalaki. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa tapat ng saradong pinto ng kwarto ni Marco. Nakarinig siya ng mahinang paghikbi mula sa loob. Hindi niya sinubukang buksan, hindi siya kumatok ng malakas. Umupo siya sa sahig, sa labas ng pinto. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang CEO na sanay mag-utos at magpasya ay umupo lang doon na parang isang ordinaryong ama na hindi alam ang gagawin. Marco, tawag niya, ang kanyang boses ay basag. Anak, si Papa't to. Nandito lang ako sa labas. Walang sagot. Hindi ako aalis, sabi niya ulit, mas para sa kanyang sarili. Hihintayin kita. Mag-usap tayo. At doon siya nanatili sa labas ng nakasaradong pinto. Sa gitna ng katahimikan, nagsisimulang buuin muli ang kanyang nasirang tahanan, hindi gamit ang pera o mga regalo, kundi gamit ang isang bagay na matagal na niyang ipinagkait ang kanyang presensya. Ang pag-alis ni Lorna ay kasing dramatiko ng kanyang pamamalagi. Bumaba siya ng hagdanan, dala ang 2 malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng nasaktang dignidad at pagbabanta. Hindi niya tiningnan si Miguel na nakatayo pa rin sa paanan ng hagdan. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya at hinarap si Lilia na tahimik na nagmamasid mula sa kusina. "Huwag mong isipin na nanalo ka," sabi ni Lorna. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Magsasawa rin siya sa'yo. At kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong walang ibang disenteng pamilya ang tatanggap sa isang katulong na naninira ng tahanan." Pagkatapos ng kanyang huling salita, marahas niyang binuksan ang pinto at lumabas, hinayaan itong bumagsak ng malakas sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Nang mawala na si Lorna, isang kakaibang katahimikan ang pumalit. Hindi na ito ang mabigat at puno ng takot na katahimikan. Ito ay isang katahimikang blanko, isang espasyong naghihintay na mapunan. Dahan-dahang lumapit si Lilia kay Miguel. "Sir Miguel," tumingin si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bagong kalinawan. "Lilia, pasensya ka na sa lahat. Hindi mo dapat naranasan ang lahat ng yon." "Ayos lang po, sir." Hindi giit ni Miguel, walang maayos doon. "Matagal ko nang dapat ginawa ito. Nabulag ako sa sarili kong kalungkutan." Tumingin siya sa hagdanan, sa direksyon ng kwarto ni Marco. "I need to fix this." Sa gabing iyon, walang natulog ng maayos. Si Miguel ay nanatili sa labas ng kwarto ni Marco. Paminsan-minsan ay nagsasalita. Tinitiyak sa anak na hindi siya aalis. Si Lilia naman, bago umuwi, ay sinigurong nakatulog si Sofia na binasahan niya ng kwento hanggang sa ito'y makatulog. Ang mga pisngi ay may bakas pa ng tuyong luha. Kinabukasan, isang bagong simula ang sumubok na sumibol. Maagang nagising si Lilia at pumasok sa trabaho. Ang mansyon ay tila mas magaan, mas maluwag. Walang matang mapanuri na nakabantay sa bawat kilos niya. Walang matinis na boses na nag-uutos. Nagpasya siyang gumawa ng almusal. Isang bagay na simple, ngunit puno ng kalinga. Nagluto siya ng sinangag na may maraming bawang pritong itlog na malasadong ang pula at mainit na tsokolate. Ang amoy ng almusal ng isang tunay na Pilipinong tahanan ay kumalat sa hangin. Nang bumaba si Miguel, mukha siyang hindi nakatulog, ngunit ang kanyang mukha ay mas kalmado. Nakita niya ang nakahandang almusal. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat, Lilia," sabi niya. Umupo siya at nagsimulang kumain. Maya-maya bumukas ang pinto ng kwarto ni Marco. Dahan-dahan siyang bumaba, ang kanyang mga mata ay medyo namamaga. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama. Umupo siya sa kabilang dulo ng mahabang mesa.
Sumunod si Sofia. Silang tatlo ay kumain ng tahimik. Ngunit muli, iba ang katahimikan. Hindi ito takot. Ito ay pag-aalinlangan, isang maingat na paghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng almusal, habang si Lilia ay naghuhugas ng mga plato, nilapitan siya ni Miguel. "Lilia," sabi niya, "I need to ask you something." Hindi lang bilang isang empleyado. Huminga siya ng malalim. "I need your help. Hindi ko alam kung paano maging ama sa kanila ngayon. Hindi ko alam kung saan magsisimula." Ang pag-amin ng kahinaan mula sa isang makapangyarihang lalaki ay nagulat kay Lilia. Gusto kong ialok sa iyo ang posisyon. Hindi bilang cleaner, bilang tagapag-alaga nila. A nanny, a proper one. Dodoblehin ko ang sahod mo, lahat ng benepisyo, SSS, PhilHealth, lahat. Just help me bring my kids back. Ang alok ay isang biyaya mula sa langit para kay Lilia. Ang mas malaking sahod ay nangangahulugan ng mas magandang gamot para kay Benok, mas masustansyang pagkain para sa kanyang mga anak. "Opo, sir. Tinatanggap ko po," sabi niya puno ng pasasalamat. "At gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." Sa mga sumunod na araw, isang bagong routine ang dahan-dahang nabuo. Si Lilia na ang naghahanda ng baon ng mga bata. Siya ang sumasalubong sa kanila pag-uwi mula sa eskwela. Siya ang tumutulong sa kanilang homework. Siya ang nagiging tulay sa pagitan ng isang amang hindi alam kung paano kumonekta at ng dalawang anak na uhaw sa kalinga. Unti-unti bumabalik ang mga ngiti. Isang hapon, nakita ni Miguel si Lilia at Sofia sa hardin nagtatanim ng mga buto ng sunflower sa isang maliit na paso. Narinig niya ang halakhak ni Sofia nang madumihan ang ilong nito ng lupa. Isang gabi na abutan niya si Marco at Lilia sa kusina, nagpapatulong ang bata sa isang science project. Nakita niya kung paano matiyagang ipinapaliwanag ni Lilia ang konsepto, isang bagay na wala siyang pasensyang gawin. Ang mansyon ay unti-unting nagkakaroon ng buhay, ngunit habang ang mga sugat sa loob ng bahay ay nagsisimulang maghilom, isang lumang sugat sa labas ang nagsimulang muling magdugo. Isang linggo ng umaga, tumunog ang telepono ni Miguel. Ito ang kanyang biyenan, ang ina ni Isabela at Lorna. "Miguel, totoo ba ang mga sinasabi ni Lorna?" Tanong ng matandang babae, ang boses ay puno ng hinanakit. "Pinalayas mo raw siya at ipinagpalit mo siya sa isang katulong." Napapikit si Miguel. Nagsimula na ang kampanya ni Lorna. "Tita, hindi po ganoon kasimple." "Anong hindi simple?" Sigaw ng matanda sa kabilang linya. 8 buwan pa lang nawawala ang anak ko, Miguel, at hinahayaan mo ang isang estranghero na kunin ang lugar niya sa pamamahay ninyo, sa pag-aalaga sa mga anak niya. Wala ka bang respeto sa alaala niya?" Mahal ko po si Isabela." Matatag na sagot ni Miguel. "Pero ang mga anak ko ay buhay at kailangan nila ng kalinga, hindi ng isang diktador." "Isang diktador? Ganyan mo na lang ituring ang kapatid niya na nagmalasakit sa inyo. Miguel, nakakahiya ka." Ang buong pamilya ay nag-uusap tungkol dito. "Sinisira mo ang pangalan namin." Ang pag-uusap ay tumagal ng halos 1 oras, puno ng mga akusasyon, panunumbat at emosyonal na blackmail. Pagkatapos ibaba ni Miguel ang telepono, napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang pagpapatalsik kay Lorna ay hindi lang isang simpleng desisyon. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa pamilya ng kanyang yumaong asawa. Ang mga taong dapat sanay kanyang kakampi sa panahon ng pagluluksa ay siya na ngayong mga kaaway. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap siya ng mga tawag mula sa mga tiyahin-tiyuhin at mga pinsan ni Isabela. Lahat sila ay may parehong mensahe, nagkakamali siya. Hindi niya binibigyang halaga ang alaala ni Isabela. Ang bigat ng kanilang paghusga ay nagsimulang pumasok sa isip ni Miguel. Nag-iisa siya sa laban na ito. Nagsimula siya ng magduda sa kanyang sarili. Tama ba ang ginawa niya? Baka nga masyado siyang nagpadalos-dalos. Baka nga may punto si Lorna.
Ang bagong simula sa loob ng kanyang tahanan ay nanganganib na masira ng mga lumang sugat na pilit binubuhay ng mga taong nasa labas. At alam ni Miguel, malapit na ang isang pagsubok, isang kaganapan, kung saan ang lahat ng panig ay magbabanggaan at kailangan niyang pumili minsan at para sa lahat kung ano at sino ang tunay na mahalaga. Lumipas ang halos isang buwan. Ang petsa sa kalendaryo ay tila isang bombang may orasan dahan-dahang papalapit sa araw ng pagsabog. Ito ang unang anibersaryo ng kamatayan ni Isabela. Para kay Miguel ang araw na ito ay isang pribadong bagay, isang panahon para sa tahimik na pag-alaala. Ngunit para sa pamilya ni Isabela ito ay isang oportunidad. Isang oportunidad para ipakita ang kanilang puwersa, para ipaalala kay Miguel kung kanino siya may utang na loob at para isagawa ang kanilang huling hatol. Bandang 3:00 ng hapon nagsimula silang dumating. Mga itim na SUV at mamahaling sasakyan ang pumarada sa labas ng mansyon. Ang ina ni Isabela, si Doña Elvira, ay pumasok na parang isang emperatriz na nagbabalik sa kanyang nasasakupan, nakasuot ng itim na bestida at may dalang aura ng malamig na hinanakit. Sa likod niya nakasunod si Lorna, ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Kasama nila ang mga kapatid at pinsan ni Isabela, isang hukbo ng mga nagluluksa na handa ng makidigma. Si Miguel na napilitang sumang-ayon sa family gathering na ito para maiwasan ang mas malaking gulo ay sinalubong sila ng may formal na paggalang. "Salamat sa pagdating," sabi niya. "Ang boses ay pagod." "Hindi kami maaaring hindi dumating, Miguel," sagot ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay may yelo. "Hindi namin hahayaan na ang anibersaryo ng pagkamatay ng aming anak ay dumaan na parang isang ordinaryong araw lang." Ang mga bata, si Marco at Sofia, ay bumaba mula sa kanilang mga silid-bihis sa kanilang pinakamagandang damit. Ngunit nang makita nila ang kanilang lola at si Tita Lorna, ang kanilang mga ngiti ay naglaho. Agad silang lumapit kay Lilia, na tahimik na nakatayo malapit sa kusina, at kumapit sa kanyang palda na parang mga sisiw na naghahanap ng proteksyon mula sa lawin. Ang simpleng eksenang yon ay hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Lorna. Ngumisi siya ng bahagya. Ito na ang simula ng kanyang plano. Ang unang oras ay lumipas sa isang matinding tensyon. Ang mga bisita ay umupo sa sala, nag-uusap ng mahina, ang kanilang mga mata ay laging sumusulyap kay Lilia na naghahanda ng merienda sa kusina. Bawat kilos niya ay tila isang krimen sa kanilang paningin. Nagsimula ang pag-atake sa isang tila inosenteng paraan. "Miguel, iho," sabi ni Doña Elvira habang kinukuha ang isang tasa ng tsa. "Naalala mo ba itong singsing ko? Regalo ito sa akin ni Isabela nung huli niyang kaarawan. Napakabuti niyang anak." Ang bawat papuri kay Isabela ay isang patagong panunumbat kay Miguel. Maya-maya si Lorna naman. Kinuha niya ang isang photo album mula sa estante. "Tingnan ninyo ito, yung binyag ni Sofia." Si Isa mismo ang nagdisenyo ng lahat. Napakagaling niyang ina. Ipinapasa nila ang album, bawat isa ay may komento tungkol sa kung gaano kaperpekto si Isabela at kung gaano kalungkot na ang kanyang mga anak ay napupunta sa pangangalaga ng iba. Naramdaman ni Lilia ang bigat ng kanilang paghusga. Pinilit niyang manatili sa kusina, ngunit tinawag siya ni Lorna. "Hoy, ikaw Lilia, tama ba?" sabi niya. Ang tono ay malakas para marinig ng lahat. "Dalhan mo kami ng tubig at bilisan mo." Ang pag-uutos ay malinaw na isang pagpapakita ng kapangyarihan. Habang si Lilia ay naglalagay ng mga baso ng tubig sa isang tray, sinimulan ni Lorna ang kanyang tunay na atake. "Mama," sabi ni Lorna kay Doña Elvira, ngunit ang boses niya ay para sa lahat. "Kanina ko pa hinahanap yung hikaw na perlas ni Isa. Yung paborito niya. Hindi ko makita sa jewelry box niya." Nagkunwari siyang nag-aalala. Nakakapagtaka. "Simula nang mawala ako dito,
Parang unti-unting nawawala ang mga gamit ng kapatid ko. Ang paratang ay nakabitin sa hangin, malinaw at nakamamatay. Lahat ng mata ay napunta kay Lilia na papasok na sa sala dala ang tray. Natigilan si Miguel. Lorna, tama na yan. Anong tama na ganti ni Lorna tumatayo? Pinagnanakawan na tayo sa sarili nating pamamahay at sasabihin mong tama na lumapit siya kay Lilia na parang isang taga-usig na haharap sa isang akusado. Nasaan ang hikaw ng kapatid ko? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala po akong alam dyan, ma'am. Nanginginig na sagot ni Lilia. Ang tray sa kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sinungaling sigaw ni Lorna. At sa isang kilos na nagpagulat sa lahat, hinablot niya ang kwintas na suot ni Lilia. Isang simple silver na kwintas na may maliit na pendant na hugis puso. Ano ito? Baka isa rin ito sa mga kinuha mo. Huwag po, sigaw ni Lilia. Sinubukang protektahan ng kwintas. Regalo po sa akin yan ng mga anak ko. Ang pagpupumiglas ni Lilia ang nagbigay kay Lorna ng eksaktong eksena na gusto niya. Isang eksena ng isang magnanakaw na nahuli sa akto. Bitawan mo. Yan, sigaw ni Lorna. Itinulak niya si Lilia ng malakas. Nawalan ng balanse si Lilia. Nabitawan niya ang tray. Ang mga baso ay bumagsak sa sahig na basag at kumalat ang tubig. Natumba siya, ang kanyang likod ay tumama sa gilid ng isang coffee table. Ate Lilia. Ang sigaw ay sabay na nagmula kina Marco at Sofia. Tumakbo sila, hindi alintana, ang mga bubog sa sahig at yumakap kay Lilia na sinusubukang bumangon. Tumayo si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Numan. Lorna, sumusobra ka na. Hinawakan niya sa braso ang kanyang hipag. Get out of my house, all of you. Ngunit si Lorna ay hindi pa tapos. Ito na ang kanyang grand finale. Tingnan niyo, sigaw niya sa kanyang pamilya. Tingnan niyo kung paano niya kinakampihan ang babaeng yan laban sa atin. Ipinagpalit niya tayo. Ipinagpalit niya ang alaala ni Isabela. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan at iyakan ng mga bata, sa gitna ng mga basag na bubog, tumayo si Miguel. Itinaas niya ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Nang tumahimik ang lahat, tumingin siya sa kanyang mga biyenan, sa mga kamag-anak ng kanyang asawa, at sa wakas kay Lorna. Tapos na ba kayo? Tanong niya, ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Hindi ko ipinagpalit ang alaala ni Isabela, patuloy niya. Kayo ang gumagawa niyan. Ginagamit ninyo ang pangalan niya para manakit, para manghusga, para maghasik ng lagim sa tahanan na binuo niya. Lumapit siya kay Lilia na inaalalayan na nina Marco at Sofia. Tinulungan niya itong tumayo. Itong babaeng ito, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay naging matatag, ay hindi magnanakaw. Itong babaeng ito ay hindi maninira ng tahanan. Humarap siya sa lahat ng kanyang mga anak at si Lilia ay nasa kanyang tabi. Si Lilia Reyes ang nagligtas sa pamilyang ito. Ibinalik niya ang ngiti sa mga labi ng mga anak ko. Ibinalik niya ang buhay sa bahay na ito na pinatay ninyo sa ngalan ng pekeng pagluluksa. Nakatitig siya ng diretso kay Doña Elvira. Kung ang pagiging tapat sa alaala ni Isabela ay nangangahulugang hahayaan kong magdusa ang mga anak niya, kung gayon mas gugustuhin ko pang maging isang taksil sa inyong paningin. Mula ngayon, pagtatapos niya ang kanyang boses ay pinal at hindi matitinag. Kung sino man ang hindi kayang respetuhin si Lilia bilang parte ng pamamahay na ito, ay hindi na rin welcome dito. Siya ay parte na ng pamilya namin. Ang deklarasyon ay isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Para sa pamilya ni Isabela, ito ang huling pagtataksil. Para kay Miguel, ito ang huling pagpapalaya. At para kina Marco at Sofia, ito ang sandali kung saan ang kanilang ama sa wakas ay tuluyan ng bumalik para ipaglaban sila. Ang pag-alis ng pamilya ni Isabela ay mas tahimik kaysa sa kanilang pagdating, ngunit mas mabigat. Walang sigawan, walang sumbatan. Isang malamig na pagtalikod lamang.
Si Doña Elvira ay nag-iwan ng isang huling mapait na tingin kay Miguel, isang tingin na nangangako ng habambuhay na hinanakit. Si Lorna naman ay ngumisi isang ngisi ng isang taong natalo sa laban, ngunit pakiramdam ay nanalo sa giyera dahil nasira na niya ang lahat. Nang tuluyan ng maging tahimik ang mansyon, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Sofia at ang tunog ng walis ni Manang Faye na maingat na winalis ang mga bubog sa sahig. Hinarap ni Miguel si Lilia na nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pasasalamat. Ang simple niyang silver na kwintas ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg, isang simbolo ng bagay na muntik ng agawin ngunit matagumpay na naipaglaban. Lilia, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba, tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Umiling si Lilia. Ayos lang po ako, sir. Kayo po. Ang mga bata. Tumingin si Miguel sa kanyang mga anak. Si Marco ay matatag na nakatayo sa tabi ni Lilia, ang kanyang muka ay seryoso na parang isang sundalong hindi iniwan ng kanyang pinuno. Si Sofia naman ay nakayakap pa rin sa bewang ni Lilia. Halika kayo, sabi ni Miguel sa mga anak. Mag-usap tayo sa study. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lilia. Ikaw din, Lilia. Please. Sa loob ng study ni Miguel, ang silid na dati kanyang kanlungan mula sa mga problema ng pamilya ngayon ay naging lugar para sa paghilom. Pinaupo niya ang mga bata sa isang malambot na sofa. Si Lilia ay magalang na tumayo sa isang sulok, ngunit iginiit ni Miguel na maupo rin siya. Umupo si Miguel sa isang silya sa tapat nilang lahat. Hindi siya nagsimula sa sermon o sa galit. Tumingin siya sa kanyang mga anak. I'm sorry, sabi niya. Ang dalawang salita ay mabigat sa emosyon. I'm sorry for letting all of that happen. I'm sorry it took me this long to stand up for you, for us. Tumingin siya kay Lilia. And I'm sorry for what you had to go through. No one deserves that. Si Marco sa unang pagkakataon ang kusang nagsalita. It's okay, Papa. You defended her. You defended us. Ang simpleng pagpapatunay mula sa kanyang anak ay tila isang malaking bigat na natanggal sa balikat ni Miguel. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, hinayaan ni Miguel na magpahinga na ang mga bata sa kanilang mga silid. Ngunit pinigilan niya si Lilia. Lilia, can we talk for a bit longer? May mga bagay akong gustong malaman. Naiwan silang dalawa sa study. Ang malaking mahogany desk na dati naghihiwalay sa kanila bilang amo at empleyado ay tila wala na. Magkaharap sila ngayon bilang 2 taong pinag-isa ng isang krisis. Ang tapang mo kanina, sabi ni Miguel. Ipinaglaban mo yung kwintas na yon na parang buhay mo ang nakasalalay. Isang mahiyain na ngiti ang sumilay sa labi ni Lilia. Hinawakan niya ang maliit na pendant. Mahalaga po kasi talaga ito, sir. Regalo po sa akin ng mga anak ko noong nakaraang Pasko. Pinag-ipunan po nila mula sa mga baon nila. Ito po ang pinakamahal na alahas na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang kwento sa likod ng simpleng kwintas ay lalong nagpakonsensya kay Miguel. Ang halaga ng mga bagay ay wala sa presyo nito. Lilia, gusto kong malaman ang kwento mo, sabi ni Miguel. Ang kanyang tono ay seryoso at puno ng respeto. Hindi yung nasa resume mo. Ang totoong kwento. Nag-atubili si Lilia. Sanay siyang maging tagapakinig, hindi tagapagkwento. Ngunit sa mga mata ni Miguel, nakita niya ang sinseridad. At kaya sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging isang guro. Ang kanyang pagsisikap na makapagtapos ng kursong education sa isang maliit na kolehiyo sa probinsya. Ang kanyang unang taon ng pagtuturo sa isang public elementary school kung saan nadiskubre niya ang kanyang hilig sa pag-aalaga at paghubog ng mga isipan ng mga bata. Pagkatapos, ikinuwento niya ang kanyang pag-aasawa. Ang lalaking akala niya ay kanyang makakasama habang buhay
na nauwi sa pagiging isang irresponsableng sugarol. Ang pagdating ng kanyang 3 anak, si Javier, Daniela at Benoc, na naging kanyang lakas at inspirasyon. At ang pinakamasakit na bahagi, ang araw na umalis ang kanyang asawa, hindi lang sila iniwan, kundi iniwanan din sila ng isang bundok ng utang. Ang mga nagbabantang maniningil ang panganib na mawala ang kanilang munting barong-barong. "Kailangan ko po ng pera, sir." Mabilis sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa alaala. Ang sahod po ng isang public school teacher hindi sapat at madalas delayed pa. Wala po akong pagpipilian. Kinailangan kong iwan ang pagtuturo. Ikinuwento niya ang kanyang mga pinagdaanang trabaho, pagiging labandera-tindera sa palengke janitress sa isang mall, hanggang sa napunta siya sa pagiging kasambahay. Lahat ng ito ay tiniis niya para mapag-aral ang kanyang mga anak at higit sa lahat para sa gamot ni Benoc. Si Benoc po yung bunso ko. May hika po siya. Malala po. Kailangan niya ng maintenance na gamot at laging may dalang inhaler. Bawat araw po nagdadasal ako na sana hindi siya atakihin ng malubha kasi hindi po namin kayang ma-ospital. Nakinig si Miguel sa bawat salita. Bawat detalye ng kwento ni Lilia ay isang sampal sa kanyang mukha. Habang siya ay nagrereklamo sa pagkawala ng kanyang yaman, may mga taong tulad ni Lilia na ang tanging inaalala ay kung paano makakabili ng gamot na magliligtas sa buhay ng kanilang anak. Habang siya ay gumagastos ng libo-libo sa mga laruan na hindi pinapansin, si Lilia ay nagkakasya sa kakarampot na kita para sa pagkain at edukasyon. At ang pinakamatinding revelasyon, isang babaeng may diploma sa education, isang lisensyadong guro na may tunay na talento sa mga bata, ay naglilinis ng kanyang sahig. Nang matapos si Lilia, isang malalim na katahimikan ang namayani. Si Miguel ay napuno ng isang emosyon na hindi niya madalas maramdaman: hiya. Hiya sa kanyang paunang paghusga. Hiya sa kanyang pagiging bulag sa tunay na halaga ng mga tao. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatalikod kay Lilia. "All this time," sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. "All this time I was looking for experts, for psychologists with high fees, for nannies from expensive agencies, not knowing that the best teacher, the most qualified person to take care of my children, was right here all along, scrubbing my floors." Humarap siya kay Lilia, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. "Lilia, I am going to make this right. Hindi lang para sa mga anak ko, para sa iyo rin." Lumapit siya sa kanyang desk at kinuha ang isang ballpen at papel. "Mayroon akong foundation, ang Sarmiento Holdings, para sa mga community projects. Matagal na itong natutulog lang. Gusto ko buhayin natin ito," sabi niya. "Gusto kong ikaw ang mamahala sa isang bagong programa. Isang programa para sa edukasyon ng mga batang kapuspalad. Daycare Center Scholarship Programs. Your ideas, your passion, your rules." Natigilan si Lilia. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. "Pero sir, hindi ko po alam kung kaya ko." "Kaya mo, putol ni Miguel. Nakita ko kung paano mo binago ang mga anak ko. Nakita ko ang puso mo. That is more valuable than any MBA degree." At may isa pa, dagdag ni Miguel, ang kanyang tono ay mas personal na ngayon. "I want to take care of Benoc's medical needs. All of it. The best doctors, the best medicine. Consider it done. Ayoko nang mag-alala ka pa tungkol doon." Ang huling alok ang tuluyang nagpaiyak kay Lilia. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabaitan. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-iisa sa kanyang mga problema, may isang taong nakakita sa kanya, hindi lang bilang isang katulong, kundi bilang isang ina, bilang isang tao. "Salamat po, Sir Miguel," sabi niya, sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan." "Huwag mo akong pasalamatan," sabi ni Miguel. Lumapit siya at sa isang kilos na nagulat, kahit sa sarili niya, marahan niyang hinawakan ang balikat ni Lilia. "Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Lilia.
dahil hindi mo lang nilinis ang bahay ko. Tinuruan mo rin akong makita ulit kung ano ang tunay na mahalaga. 6 na buwan ang lumipas na parang isang mabilis, ngunit makabuluhang panaginip. Ang mansyon sa Forbes Park na dating isang malamig na mausoleo ay dahan-dahang nagbago. Ang mga pagbabago ay hindi magarbo, ngunit malalim at tunay. Ang grand piano ni Isabela na matagal nang nababalot sa alikabok at katahimikan ay muling tumunog. Ipinatuno ito ni Miguel at kumuha ng isang guro para kina Marco at Sofia. Hindi para palitan ang alaala ng kanilang ina, kundi para ipagpatuloy ito. Tuwing hapon, ang mga simpleng tunog ng Twinkle Twinkle Little Star na pinipindot ng maliliit na daliri ay pumupuno sa bahay isang musika ng bagong pag-asa. Ang mahabang dining table na dati halos laging walang laman ay naging sentro ng buhay. Doon, ginagawa ni Marco at Sofia ang kanilang homework sa tulong ni Lilia. Doon sila kumakain, hindi na sa nakabibinging katahimikan, kundi may kasamang kwentuhan tungkol sa kanilang araw. Minsan umuupo si Miguel kasama nila hindi lang para kumain, kundi para makinig. Naging abala si Lilia hindi na sa paglilinis, kundi sa pagbuo ng mga plano para sa bagong pundasyon ng Sarmiento Holdings na pinangalanan nilang Pundasyon Pag-asa. 2 beses sa isang linggo, may tutor na pumupunta sa bahay para tulungan siyang i-refresh ang kanyang kaalaman sa education management at curriculum development. Ang kanyang mga mata na dati laging may bakas ng pagod ay nagliliwanag na ngayon sa sigasig at layunin. Si Benok ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng isa sa pinakamagaling na pediatric pulmonologist sa bansa. Ang kanyang hika ay mas kontrolado na. Ang pamumutla sa kanyang mukha ay napalitan ng malusog na kulay at ang kanyang pag-ubo ay mas dumalang na. Isang Sabado ng hapon, nagpasya si Miguel na umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan. Wala siyang partikular na dahilan. Naramdaman lang niya ang isang pamilyar na pananabik na makauwi isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Nang pumarada siya sa driveway, narinig niya ang isang bagay na halos hindi na niya matandaan. Kung kailan huling narinig sa kanyang tahanan, malakas na tawanan. Isang masaya, walang halong tawanan ng mga bata. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Ang tawanan ay nagmumula sa hardin sa likod. Maingat siyang naglakad patungo sa glass sliding doors na nakabukas at mula roon, nasilayan niya ang isang eksena na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpainit sa kanyang puso. Ang hardin na dati isang perpektong display lamang ay puno na ngayon ng buhay. Sa gitna ng damuhan, naglalaro ng habulan sina Marco at Sofia. Pero hindi lang silang dalawa. Kasama nila ang 3 anak ni Lilia. Si Javier ang panganay ay karga-karga, si Sofia sa kanyang balikat na tumatawa habang tumatakbo. Si Daniela ay nakikipaghabulan kay Marco na sumisigaw sa tuwa. At si Benok na dati laging nasa isang sulok para hindi mapagod ay tumatakbo-takbo sa abot ng kanyang makakaya. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at purong kaligayahan. Sa gilid sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Lilia sa isang banig. Nakatingin siya sa mga bata, ang kanyang muka ay isang larawan ng pagmamahal at kasiyahan. Sa kanyang tabi may isang malaking basket ng merienda, mga sandwich juice, at ang paborito ng lahat, ang turon na may langka. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya nakaupo si Manang Faye, ang matandang kusinera na nakangiti habang nanonood. Ang eksena ay hindi perpekto. Magulo ito, maingay, puno ng sigawan at tawanan. Ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Ito ay isang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo o apelyido, kundi binuo ng mga pinagdugtong-dugtong na piraso ng mga sirang puso. Isang pamilyang nabuo mula sa pagmamahal, pagtanggap at pangalawang pagkakataon. Nakatayo lang doon, si Miguel nagmamasid habang ang mga luha
ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pasasalamat. Naintindihan niya sa sandaling iyon na ang tahanan ay hindi ang istruktura, hindi ang mamahaling muebles o ang perpektong hardin. Ang tahanan ay ang tawanan. Ang tahanan ay ang mga taong naghihintay sa iyong pag-uwi. Sa wakas humakbang siya palabas. Papa si Sofia ang unang nakakita sa kanya. Bumaba siya mula sa balikat ni Javier at tumakbo palapit sa kanya, ang kanyang mga braso ay nakaunat. Binuhat siya ni Miguel, isang yakap na mahigpit at puno ng pagmamahal. Isinubsob ni Sofia ang kanyang mukha sa leeg ng ama. "You're home early, oo anak. I wanted to be with you." Sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Ang pagdating niya ay nagpatigil sa laro. Isa-isang lumapit ang mga bata, ang kanilang mga mukha ay masaya at pinagpapawisan. Ngumiti si Miguel sa kanila, isang tunay at magaan na ngiti. Tumingin siya kay Lilia na tumayo na rin para salubungin siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tingin na yon, walang salitang kailangan. Isang tingin na puno ng pag-unawa, respeto, at isang malalim na koneksyon na nabuo sa gitna ng unos. "Mukhang nagkakasiyahan kayo," sabi ni Miguel. "Nagpiknik po kami, sir," sagot ni Lilia. Nagyaya po ang mga bata. "Papa, look," sabi ni Marco, ipinapakita ang isang maliit na sugat sa kanyang tuhod. "I fell down, but Ate Daniela cleaned it. She said she'll be a great nurse someday, and Kuya Javier is teaching me how to build a model airplane," dagdag pa ni Marco. "And Binoc," sabi ni Miguel lumingon sa pinakabata na medyo nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang ina. "How are you feeling?" ngumiti si Binoc. "Okay po. Hindi na po ako masyadong hinihingal." Ibinaba ni Miguel si Sofia at lumapit sa banig. Umupo siya sa damuhan, hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon. Kumuha siya ng isang pirasong turon. "This is good," sabi niya pagkatapos ng isang kagat. Tumingin siya kay Lilia. "Everything is good now." Sa mga sumunod na buwan, ang eksenang yon sa hardin ay naging isang pamilyar na tanawin. Ang mga anak ni Lilia ay naging regular na bisita tuwing weekend, nagiging mga nakatatandang kapatid kina Marco at Sofia. Si Javier ang naging tutor ni Marco sa math, si Daniela ang laging kalaro ni Sophie, at si Binoc sa kanyang tahimik na paraan ay naging matalik na kaibigan ni Sofia. Ang Pundasyon Pag-asa ay opisyal na inilunsad. Sa pamumuno ni Lilia, nagtayo sila ng kanilang unang libreng daycare center sa isang komunidad sa Tondo, ang mismong komunidad kung saan siya nakatira. Daan-daang bata ang nabigyan ng ligtas na lugar para matuto at maglaro. Si Lilia ay hindi lang basta namamahala. Siya mismo ang nagtuturo, ibinabahagi ang kanyang talento na matagal na niyang itinago. Isang gabi, isang taon, matapos ang anibersaryo ng kamatayan ni Isabela, nakaupo si Miguel sa sala, pinapanood ang kanyang mga anak na nagpapaturo magpiano kay Lilia. Ang musika ay simple, ang mga tawanan ay totoo. Pumasok si Miguel sa kusina kung saan naroon si Manang Fe. "Manang," sabi ni Miguel, "I think we need a bigger dining table. 1 for maybe 10 people," ngumiti ang matandang kusinera. Sa wakas po, Sir Miguel, ang bahay na ito ay naging isang tunay na tahanan. Hindi na bumalik ang pamilya ni Isabela. Ang lamat ay masyadong malalim. Ngunit natutunan ni Miguel na tanggapin ito. Dahil habang nawalan siya ng ilang kamag-anak, nakahanap naman siya ng isang bagong pamilya. Isang hapon, habang naglalakad sa pasilyo, nakita ni Miguel ang isang lumang litrato ni Isabela na nakasabit sa pader. Nakangiti ito. Ang kanyang mga mata ay masaya. Huminto siya at tinitigan ito. Walang sakit, walang pagsisisi, isang tahimik na pasasalamat lamang. "Thank you, Isa," pabulong niyang sabi. "Thank you for giving me our children. I promise I will take care of them. We are happy now. I hope you are too." Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa hardin kung saan ang ingay ng masayang tawanan ay naghihintay. Hindi niya pinalitan ang nakaraan, ngunit natutunan niyang bumuo ng isang bagong hinaharap
mula sa mga piraso nito. At sa gitna ng kanyang tahanang muling nabuo, sa piling ng kanyang kakaibang pamilya, nahanap ni Miguel Sarmiento ang isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera, ang yaman ng isang pusong puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang kwento ng mansyon ay hindi na tungkol sa katahimikan. Ito na ay isang kwento ng musika ng tawanan at ng walang katapusang pag-asa.